Welcome back mga kapatid, nandito po tayo sa Coach Haji Vlog. Salamat sa mga nag-subscribe at salamat dun sa mga magsusubscribe din po. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit like na lang po. At comment po sa baba, share, masaya na po kami dun. Pero sobrang nagpapasalamat ako at na-appreciate ko yung mga nag-subscribe po at saka sa mga nag-views yung nakaraang vlog natin. Ang tatalakayan po natin yung regarding po sa napansin nyo po yung hindi, di ba yung sabi nila, yung interview kay Senator Amy Marcos ni Karen Davila na pinagsisikapan pa na maayos yung unit team. Di ba? Unit team, di ba? Tapos napansin natin yung umalis sila ng Pangulo kasama ng First Lady papuntang Vietnam. Napansin nyo, di ba? Inis-snub ng First Lady si Vice President Inday Sara. Kitang-kita talagang iniwasan, hindi pinansin. Binalikan niya pa si si Bersamin, dating Executive Secretary Bersamin. Binalikan niya pa, pero yung sa hindi niya. Yun isa mga tatalakayan natin. And then yung isa pang tatalakayan natin, yung nagaganap na hearing ngayon sa Senado, na second hearing nung, di ba, ni Amy Marcos. Yung mga pinatawag na sa Davao nagaganap po ngayon yan sa Davao. At pinatawag yung mga involved doon ng mga nagukan. Pero ang doon lumilitaw, di ba? Doon sa mga nagsagawa nagpapirma doon. Karamihan yung PBA party list na pinangungunahan ng Congressman Mix Nograles. Yun. Unahin natin yung tungkol doon sa sa unit team ng Duterte Marcos na nakuha natin talagang bigyan natin ng reaction at bigyan natin ng opinion kung talaga bang nararapat pa na maging mag-unit team, kasi ang bibigat ng mga binitawan ng magkakapatid at saka ama ni BP Sara. Pero parang naniniwala pa rin si Amy Marcos na pinagsisikapan niya para daw na wag masira yung ito, bigyan natin. Okay? Base doon sa napanood natin na interview ni Karen Davila kay Senator Amy Marcos, maraming tanong na talagang Ang napukaw pansin ko doon, yun nga, yung pinagsisikapan niya na mabuo o wag hanggang ngayon, okay pa lang man daw yung unit team. Parang napakalabo na nun. Ang labo na nun. Parang kita naman natin, di ba? Yung paalis ng BBM at saka ng kanyang pagbisita sa Vietnam. Kitang-kita na Di ba? Kitang-kita na talagang hindi na pinapansin. Hindi na nakikipag-beso ang First Lady sa ating Vice President. Tapos, base doon sa binunyag o inexpose ng ating Maharlika Boljak TV na nangyari yun sa Vietnam, inunjag nga daw. Kasi nga, 'di ba, sinasabi nga ng Maharlika na, 'di ba, ni Boljak TV na talagang Andres Disaya. Yun nga po ang sinasabi ko, parang malabo na po talaga na mabuo yung May lamat biak na po talaga yung unit team. Pilitin pa rin yun, marami pa rin. Kaya nga, sabi ko nga, yung last na payo o last na vlog ko na ang isa sa mga nakikita ko na siguro kailangan na rin talagang bumitaw ng BP Sara sa kabinete ng Marcos Jr. Dahil unang-una, di ba, ang bigat ng mga pinasabog ng kanyang ama, ng kanyang mga kapatid, parang hindi na worth it pa na makikipagbeso-beso pa. Unang-una, Duterte talaga siya. Duterte yan di ba? Kahit anong gawin mo dyan, at kahit anong gawin na nagkakaroon na siya ng kulay. Na talagang, para bang nagpaplastikan na lang, di ba? Nagpaplastikan na lang. Dahil may binitawan na rin salita ang BBM laban sa Duterte, na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binitawan na yung tinatawag na yung tinitik na gamot na mula ng matagal na nga daw yung tinatawag na fentanyl, di ba, na tinitik na kaya nagiging gano'n na daw yung takbo ng utak ng dating Pangulo. Pero ang kagandahan naman doon,
Di ba? Prescribe ng doktor yun. May pahintulot, talagang kuan yun. Kaya ka nakukuha ako doon, yung sa mga nagkuan, sa mga nagdiwang, yung nagsaya. Dahil may binitawan nga daw, may binitawang mabigat ang BBM, nagdiwang sila. Doon sa mga dumidepensa sa dumidepensa sa BBM. Nung binitawan niya ng BBM, nagdiwang yung mga alipores niya, di ba? Dahil kumbaga, kaya pala, di ba? Sobrang nakita ko talagang sa lahat ng mga dumidepensa, mga vlogger o mga na kanyang kapanalig, nagdiwang regarding doon. Kasi nga, parang may pinasabog ang BBM. Pero, ang matindi doon yung buwelta doon, di ba? Sobrang saya nyo. Pero ang tanong doon, yung sobrang binubus ka nyo dahil tumatik din pala yung sabi niya. Pero, di ba, sobrang binibigyan nyo ng bigat yun. Pala may pahintulot naman ng doktor. Pero ang babigat doon, yung mga pasabog o mga akusasyon ng mag-aamang Duterte sa panguno ng dating Pangulo, hindi naman sinagot. O di ha? Anong kaibahan doon? O di ba? Ibig sabihin, di ba? Mas maganda yung birada ng Duterte. Bakit? Sinasagot niya. At bukod doon, mayroon siyang mga tinatawag na pwede mong tanongin o pwede mong kausapin yung doktor. Sinabi niya, ano pangalan ng doktor sa hospital, di ba? Yun, di ba? Kaya masasabi natin na consistent yung Tatay Digong regarding doon. At kaya nga tanong niya, di ba? Sa akin, may subscription ng doktor, nagbibigay ng pahintulot. Yung ginagamit mo ba may pahintulot? At in-interview, natanong sa isang doktor o ang ating DOH secretary, nakita nyo? Di ba, tinanong yung fentanyl na gano'n, kung anong nun, di ba? Yun daw, ay talagang ibinibigay ng mga doktor. Doon sa may mga tinatawag na mabibigat na pain reliever po kasi yun yung mga matitinding sakit, hindi nila maiwasan talaga na ibibigay talaga sa pasyente yun. Talagang may DFA approved. Ibig sabihin, pinapahintulutan at approved ng DFA, ibig sabihin, pwede mong bilhin yan. Depende sa reseta ng doktor, di ba? Nire-reseta siya. Doon sa mga, kasi pain reliever yan, doon sa mga matitinding sakit talaga na hindi makayanan, yun, isa sa mga ibinibigay nila na para for makuha siya yung pain, yung mawala yung sakit. Kaya, yun, interview siya Pero nung tinanong yung si Secretary of DOH, tinanong regarding do sa cocaine, ganyan, di ba? Sabi niya, ay hindi po. Kuwan po siya. Hindi siya karapat-dapat na kuwan dahil unang-una, bawal na bawal. Yun ang kaibahan mga kapatid. Yung tinitik ni Tatay Digong, pinapahintulutan. Yung tatanong lang tayo kasi tinanong sa DOH Secretary, hindi daw pwede dahil bawal na bawal. Dahil iyay drugs na nakakasira sa tao. At hindi lang yun, hindi talaga yan binibigay sa mga, dahil unang-una, bawal. Yun ang kaibahan. Kaya yung masasabi natin, sinasabi nila na abuo pa yung unit team, hindi na po yun. Biyak na po yan. Never na po siyang mabuo yan. Dahil, kung na yan damage na talaga yung kanilang samahan. Kaya nga sabi, di ba, nakapagpayo rin tayo. Marami nagpapayo na rin na siguro time na rin na bitawan na rin ng Sara Duterte, ng Vice President, yung kanyang pagiging secretary ng kagawaran ng edukasyon. Kasi kung komplikado ng komplikado mabigat. Yan, di ba? Sobrang bigat na ng pagkakakomplikado ng kanyang yung situation niyan, di ba? Araw-araw o kaya mayroon kayong tinatawag na may meeting kayo. Sorry, malalakas yung hangin dito. Araw-araw, kunyari may cabinet meeting kayo, di ba? Magkikita at magkikita. Bagamat siyempre, Vice President siya, magkikita at magkikita pa rin sila regarding sa mga isasagawang mga cabinet meeting na yan, di ba? Pero ibig sabihin, nilagay ka ng BBM dyan. Pero yung pagiging Vice President mo, hindi ka naman nilagay dahil yung tao ang mga naglagay sa'yo. Kaya dapat parang siguro panahon na para i-considera niya na bitawan yung
DepEd, yung kagawaran ng edukasyon. Para makapag-concentrate na rin siya at hindi na rin yung tinatawag na plastikan, di ba? Beso-beso, yung pala, di ba? Pangit nun eh. Ibig sabihin, nanunungkulan ang bawat isa sa inyo nang mayroong pakunwari. Di ba? Pangit nun eh. Pangit na nanunungkulan na gano'n na may pakunwari. Di ba? Pag nagkita kayo, kunwari, ganito, okay. Pero pag nagtalikuran na, di ba? Kaya siguro, personal advice sa ating Vice President, siguro, time na rin siguro na bitawan niya yung pagiging Defense Secretary niya. Para mapanindigan niya na rin kung ano man ang stand niya sa mga bagay na yon. Kasi nagsalita na yung pamilya niya eh. Pamilya Duterte, bahagi siya ng Duterte. Diba? Pero yung pagiging Vice President niya, siyempre, hindi naman siya nilagay ni Bongbong dyan. Dahil yung mga tao ang naglagay sa kanya. Mayroon siyang mandato bilang Vice President, yun ang hawakan niya. At maging representante ng buong naniniwala sa kanya, na bumoto sa kanya, kung ano man ang magiging stand niya sa mga ganon. Siguro mag-speak up na rin siya regarding doon para makita ng tao na hindi nagkukunwari o nagbaba pabeso-beso, yung pala may mga di ba? Pangit pakinggan. O pangit makita na ang mga nanunungkulan nag-iisnaban. Di ba? Di ba nangyari yan yung umalis ng papuntang Vietnam ang First Lady at saka ang Pangulo, di ba? Hindi na pinansin. Ano pang mangyari doon? Sino naapektuhan doon? Hindi naman sila. Ang naapektuhan doon, yung panunungkulan nila na pagsiservisyo sa mga taong mamamayan. Di ba? Kasi may mga kuha na siya eh. May gap na eh. May gap na regarding doon sa kuha. Diba? At saka yun nga, siyempre, hindi na maalis talaga yun. May gap na yun. Kaya, ang payo lang natin, personal advice lang po yun. Siguro, bitawan nyo na rin siguro yung pagiging defect. Para makapag-concentrate na rin siya kung taan ba talaga yung siya tatayo. Okay? Ay yung pangalawa, yung nagaganap na meeting o nagaganap na hearing sa Senado. Hello, Congressman Migs Nograles. Siguro naman napanood mo, di ba? Nanonood ka ng hearing. Sa ngayon, nangyayari yan. Itong araw na ito. Nangyayari. Itong Friday, di ba? Oh, lahat halos nag-facilitate nung paano papermahin. Lahat, coordinator mo. Base doon sa mga testimonya ng mga kapitan, di ba? Ng mga tao na membro mo ng coordinating ng barangay na nagsabi na nagmumula doon sa PBA party list. Di ba? Tapos nagkakaroon, binibigyan ng ganito, pumirma lang kayo. May stub. Promise, stub. At pag pumirma kayo, may darating na ayuda, yung stub na yon. Kaya lang hanggang hindi pa rin na ibibigay. Ibig sabihin, wala na yon. Huwag nyo nang asahan yun, mga nakakuha ng stub. Yan nga, tinanong ni Senator Bato, kung wala yung stub, pipirma ka ba? Sabi nung isang pumirma, ay hindi po. Bakit ka pumirma? Dahil nga sa may sinasabing may ayuda, yung stub nga po yun. Kaya napilitan siya pumirma. Ayun ang nangyari. Gusto na nilang i-recall o gusto na nilang i-withdraw pala. I-withdraw yung mga perma nila na hindi naman, ang nangyari, nakakatuwa nga yung comment. Diba? Sabi nga ni Senator Bato, sabi ni Senator Amy Marcos, ang bilis-bilis magpaperma, pero pag nakapasok na, pahirapan pa. Kailangan mo pa ng affidavit. Alam niyo naman, pag gumawa ka ng affidavit sa attorney, bayad ka. Pag kukunin mo pa ba yun? Pagkakaabalahan mo pa yun. Pero dahil nga sa nakaperma sila, yun, gusto nilang i-withdraw, pero hirapan na silang mag-withdraw. Nandun na sa loob. Kaya nagkakaroon ng ganyang investigasyon. Sino? Litaw naman eh. Pinagsasabihan doon sa hearing ngayon, ng Friday ngayon, na ang nangunguna doon yung PBA party list. Deny pa more. Mix Nograles. Mga tao mo yan, di ba? Yan. Sige nga, nasaan? Nasaan yung sinasabing people initiative? Ay politicos initiative sa kapakanan nyo. Kayong gumawa, hindi naman mga tao na ordinary. Congressman ka, di ba? Mga tao mo ang nag-initiate, di ba? Kaya yan ang mabigat di ba? Dahil sa may mga pangako, may mga promises, pumirma ka lang. Yun, napipilitan yung mga tao. Na alam naman natin yung iba, di ba? Dahil pag napakinggan mo yung ayuda, parang sounds good, di ba? Sa kanya yun. Kaya pupunta yan.
narinig ayo, pipirma yan. Kasi may inaasahan nga, may stab. Biniktima sila, parang kinon sila, pinagsamantalahan yung kanilang mga kahinaan. Kahit dito sa iba't yung lugar, ganun ang ginawa pinagsamantalahan. Yan ba masasabi natin na people initiative, di ba? Hindi pinapaliwanag kung anong kwan. Basta alam, sinabi lang doon sa hearing, may babaguhin, yung parang amyenda doon sa batas na parang ganun, di ba? Pero sabi ng isang kapitan, tinatakpan nga daw yung headers ng kwan, yung people initiative, o pumirma ka lang diyan, di ba? Kwan siya, panlilin lang, di ba? Panlilin lang sa mga tao na may hirap na katulad namin na kulang din, siyempre, hindi natin maiaalis yun, di ba? Kulang sa kaalaman tungkol doon, kaya yun, pinagsamantalahan. Napakabigat niya yung pagsamantalahan na bagay na, di ba, ang hirap para lang sa kanilang hidden agenda. Di ba? Yan ba yung masasabi niyong people initiative? Hello. Hindi. Politicos initiative po yan. Kapakanan nyo. Ang kakapal naman ng mukha, di ba? Di ba? Kaya nakakalungkot, di ba? Gustong baguhin ng saligang batas. Pero ayun nga, sinasabi nga, di ba, wala daw batas talaga ng people initiative base doon sa hearing nung nakaraan. Kailangan muna daw gumawa ng batas, yung mga guidelines nun, bago talakayin yung people initiative. Wala pa nga pong batas nun, pero ginagawa, minamadali. Bakit? May mga sariling agenda, kapakanan nila. Kung lulusot nga naman, lulusot, yan, ayan. Di ba? Tuloy ang tagumpay, di ba? Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga ganung parte. Pagamat nandiyan, tapos na, na-file na, naisama na sa COMELEC, pero nagkaroon naman ng stop, receive ng COMELEC, suspendido yung pagtatanggap ng mga dokumento, yung kaso, naipasok na Ang mahirap dyan, ang hirap na ilabas. Yung pinirmahan mo, kahit gusto mong mag-withdraw, mahirapan ka. Bakit? Kailangan mo pa ng affidavit. Kailangan mo magbayad. Ganun ang mabigat dyan. Ibig sabihin, napagsamantala na. Salamat po mga kapatid. Diba? Maging maingat tayo sa mga ganun dokumento. Kasi, nakasalalay sa ating perma yung kinabukasan ng ating mga apo, ating mga anak. Diba? Na sila naman ang nananamasa. Pero, tayo ang maghihirap. Kaya mga kapatid, salamat, thank you. At God bless po sa atin lahat. Sana matapos na itong mga ganitong sitwasyon. At magkaayos o maayos, panagutin yung mga nag-bribe, yung mga nagsuhol. Dapat magkaroon talaga ng hustisya o magkaroon ng panagutin yung mga nanguna dyan. Litaw na litaw naman yan. Alam naman nila kung sino-sino. Hindi kayo makakapagkubli, di ba? Makakubli ka man ngayon sa mga susunod na mga pagkakataon, may ihahayag ka. Salamat po, Galvez, thank you. Basta mali po lagi natin yung sinasabi. Pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. God bless, thank you.